Hello po mga kabida, isang magandang oras sa lahat. Welcome sa aking channel. Itong magandang pag-usapan po ito, ito hong naging pahayag po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, Dahil umani po ito mga kabida ng samot-saring reaksyon, May mga nag-react doon na kung baga sinasabi po nila ay bumaliktad na po raw ang Pangulo mula sa kanyang stand na ayaw po niya ng impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. May nagsasabi rin mga kabida na tiningnan lang po ng Pangulo yung objective po, Doon ho sa sinabi po ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, Okay, bilang background po mga kabida, ito pong si GPE, naglabas po ng kanyang legal opinion patungkol ho dito sa ginawa po ng Iglesia ni Cristo kung saan po ay nagsagawa po sila ng malawakang rally po noong Lunes kung saan nasa 1.8 milyong katao po ang dumalo. Ang sabi po ng dating senador at ngayon Chief of Presidential Legal Counsel po mga kabida, kung saan ay winarningan po niya ang bansa na it could face a very detrimental precedent if the logic implied during the Iglesia ni Cristo's National Rally for Peace is pursued. Okay? Kumbaga, ang ginawa kasi ng INC, hindi nila sinunod yung proseso po ng batas, Kasi parang gusto nilang i-cut yung proseso ng batas. May mga reklamo laban ho doon sa mga impeachable officials. Okay? Kailangan pong iproseso yon magmula dyan ho sa House of Representatives at tatapusin yon dyan ho sa Senate mga kabida. Pakinggan muna natin ito pong pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Well, JP is one of our best legal thinkers in the country, and he is right. There is a consequence to. There will be a precedence, and it will be very problematic. But but I still think that now, even if Congress is mandated to process this, Congress doesn't have the House doesn't have a choice. And the Senate doesn't have a choice once these impeachment complaints are filed. But I don't think that now is the time to go through that. So, paubayan na muna natin sa ating... Total, as a practical matter, papasok na tayo sa campaign period. Wala ng congressman, wala ng senador dahil nangangampanya na sila. Hindi tayo makakapagbuo ng quorum. And so, as a practical matter, the timing is very poor. Ayan po. Yun po yung pahayag po ng Pangulo, mga kabida. Babasahin ko lang po, itong anong sinabi ng saligang batas sa impeachment po, Kung sakaling pong may mga impeachable officials na gumawa po ng kasalanan, na labag po sa saligang batas, Okay? Ito po, Section 3, Paragraph 1 ng Article 11 of the Philippine Constitution. The House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Likewise, the Section 3, Paragraph 6 of the same provision, mga kabida, the Senate shall have the sole power to try and decide cases of impeachment. Okay? So, yun po yung nakalagay po sa batas, So, pag merong mga ganong klase po na proseso mga kabida, dapat sundin yun, Okay? Pero ang ginawa ko daw ng Iglesia ni Cristo, parang ayaw po nilang mangyari kung ano yung naging mandate po ng dalawang kapulungan, itong House of Representatives at ng Senate, ayon doon ho sa provision po ng ating saligang batas. Okay? So, dahil ho dito mga kabida, ang sabi po ng Pangulo, may katungkulan po itong ito pong dalawang kapulungan, Unang-una itong House of Representatives kung paano po nila ito iproseso, mula sa pag-file po ng verified complaint
hanggang doon ho sa pagdetermina kung ito ba ay sapat yung kanyang forma at sustansya, no? At makuha yung required number of legislators mula sa lower house, like for example, yung 105 or 103 signatures, bago po ito iangat doon ho sa Senado for trial, ano po, mga kabida. Okay? Now, ang sabi po ng Pangulo dito, bagamat ito po yung kanilang mandato, the timing is not good, no? Kumbaga, wala sa timing yung pagsampa po ng impeachment complaint. Dahil ho, unang-una, busy na po yung mga mambabatas po natin. Palapit na po yung election. At most likely, wala na po yung mga mambabatas po natin na gagawa ng proseso dyan. At pangalawa, yung magta-try doon ho sa complaint kung sakali po ay aakyat yan sa Senate. Dahil ho, magkakaroon na po tayo ng national campaign period effective February, no? Sa susunod na buwan. Okay? At tuloy-tuloy na yan, mga kabida, hanggang sa eleksyon sa Mayo. Para po sa akin, mga kabida, hindi ho nagbago yung posisyon po ng Pangulo. Yun pa rin yun, no? Tutol pa rin siya doon ho sa impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Okay? Dahil ho, ang sabi po niya, gahol na po sa oras, no? Unang-una, wala na pong panahon. Yun pa rin, no? Bagamat nung una po ay sinabi po niya na hindi ho nakakatulong sa ating bansa yung impeachment. Okay? Pero ang ginawa po niyang rason po ngayon ay ito pong gahol po o gahol na po sa oras. Wala na pong anong tawag po dito? Mga kongresista, no? Wala na po mga senador dahil palapit na po yung campaign period, ano? Okay? Unlike nung una po na sinabi po na parang ayaw talaga niya kasi nakakasira po. Nakakasama po sa bansa po natin, ano? Pero anyway, tingnan na lang po natin, no? Parang may clue siya doon na pwede itong gawin pagkatapos ng election, no? Anyway, karapatan naman din yun ng sino mang citizen po ng Republika ng Pilipinas na magsampa po ng complaint against the Vice President at mandated naman po yung Kongreso po natin, mga kabida, na iproseso po itong complaints, no? Kung sakali po may mga reklamo laban po sa mga impeachable officials katulad po ng Vice Presidente ng Pilipinas. Ayan. So, yun po, no? Ano po yung opinion ho ninyo dito, mga kabida? You can comment down. At sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.